Sisid ka, sisid ako, magsisiran tayo. Hindi, ginigising ko lang yung diwa nyo, mga minamahal. Ginigising lang po ni Mima Alicia ang diwa ninyo. Siyempre, diba, dapat tanghali na, nag-uunat-unat kayo. Alam ko itong video na ito mapapanood nyo. Tanghali, kung ano pa mang oras dapat mag-uunat-unat na kayo. Diba, madami pa tayong gagawin. O, bangon, bangon, bangon. Ha? Anak ng bombero. O, ito mga minamahal. Meron tayong pag-uusapan. Ako. Wait lang, patay natin ang sound. Ito kasi mga minamahal. Alam nyo, itong si Pogo Queen. Alam nyo, itong si Pogo Queen, namumuro na talaga no? Alam mo yung ginagawa niyang trabaho, kung sa Bisaya, sinalbahes. Diba, naalala ninyo, itong si Sara Duterte, nagmaktol. Alam ko, natatandaan nyo yan, hindi pa nga umabot ng 1 month yung issue na to diba? Si Sara Duterte tinanggalan ng police power. Tinanggalan ng bodyguard. Diba? Tinanggalan siya ng bodyguard ng humigit kumulang, if I'm not mistaken, 73, 75. Basta nalalimutan ko na. Around 70 plus lang naman. Yung kanyang security, 433, diba? Bawasan mo lang ng 75. Meron pang 300 plus. So, madami pa din naman. So, ngayon, ito na namang si Roqueta. Alam mo yung issue na yan, panis na yan, pero pilit niya ulit binubuhay. I don't know, ba't niya binubuhay yung ganitong klase ng issue na to? Hindi ko alam para sirain, i-uplift itong si Sara Duterte at masira itong administrasyon. Kaso meron na naman siyang binangga. Alam mo, Roque, yung ginagawa mo, hindi to nakakatulong sa pagpa-improve sa pangalan ni Sara Duterte. Ang ginagawa mo, nilulugmok mo yung pangalan ng poon mo. Nilulugmok mo yung pangalan ng patron mo. Alam nyo kung bakit, mga minamahal? Alam nyo si Lenny, private person na yan. Private citizen, itong si Lenny Robredo ngayon. Tapos ngayon, dinadamay na naman nila sa usapin ng politika. Ay, tarantado. Hayag kayo nun, mga kakamping, nananahimik na yung isang tao, tapos gagambalain na naman nila, sisiraan na naman nila. Kaya yung mga kakamping, hindi talaga ibuboto tong mga Duterte na to kasi magaling sila sa paninira. Diba? Walang ginagawa sa kanila yung tao, ngayon ginagambala na naman nila. Kasalanan ba naman na palpak yung patron ninyo, tapos ngayon i-compare nyo siya kay Lenny Robredo? O ngayon, ito yung balita, mga minamahal. Sabi dito, the security needs of our VP are truly different. Truly different. Truly different. Kasi si Lenny, hindi naman kailangan ng napakadaming security. Dahil unang-una, napaka-independent person ni Lenny Robredo. Itong si Sara Duterte, mahilig sa uten, di umano. Kailangan niya talaga, syempre, ng napakadaming boylet. Syempre, nandyan yung mga attache case nila, diba? Talagang pag kailangan ni Sara Duterte ng kinang-kinang, talagang nandyan, nag-i-spark yung 433 bodyguard niya. Masakit ba? Ito kasi, minamahal. Sabi ni Roque, people say, sabi daw ng mga tao, during Lenny's time, her security was not this large. Sabi niya, that's natural because what did Lenny Robredo do? She was just a decoration in the cabinet. Kung si Lenny ay isang palamuti ng administrasyon nung panahon ni Duterte, si Sara naman pabigat ng administrasyon ni PBBM. Yun yung hindi nyo matanggap na katotohanan. 'Di ba? Truth really hurts.
Yeah. Aha, aha. Aha, aha. Diba? Hindi naman talaga kayo, alam nyo guys, kung i-compare lang natin si Leni Robredo, mas malaki yung achievement ni Leni Robredo sa totoo lang. Search nyo yung ano niya, yung achievement ni Leni Robredo noong 2021. Napakadami pong achievement ni Leni. Although, hindi po ko supporters ni Leni Robredo, but na-appreciate ko yung pagiging OVP ni VP Leni noon. Kasi tingnan nyo, si Sara Duterte humihingi na naman ng 20 billion ata, budget ng OBP na naman. Samantalang si Leni noon, napakaliit lang ng budget na ina-approve sa kanya. 'Di ba? And yet, 'di ba? Madami siyang ginagawang trabaho. Not unlike kay Sara Duterte na demonyo ba kadamo san kwarta na gin papangaro, 'di ba? Ang daming perang hinihingi ba? Tapos wala namang gawa. Di ba sino ba naman hindi may inis dun? Kaloka? Di ba mga minamahal? Nakakaputragis. Alam nyo kahit ngayon na private person na itong si Leni Robredo, alam nyo ba kung ano yung trabaho ni Leni ngayon? Tumutulong pa din. Diba sa pamamagitan ng NGO, non-government organization. Diba samantalang si Sara Duterte, nasa posisyon, nung nagkaroon ng bagyo, ano yung ginawa? Diba mga minamahal? Tapos nga i-compare mo si Leni tapos kay Sara, nakakaya naman kung i-compare ni VP Leni ang kanyang credential dito kay Sara. Ano ba yung credential ni Sara? Nanuntok ng sheriff, yun na yun. At saka, balik tayo sa usapin ng ng security. Alam nyo, natural lang naman talaga na bawasan ng security itong si Sara Duterte. Dahil unang-una, hindi na siya maglilibot. Bakit? Dahil hindi naman po siya, Department of Education Secretary. So, ba't pa siya maglilibot? Grabe talaga, no? Spoiled brat malala itong si Sara. Magkano kaya yung binayad dito kay Harry Roque? Nag-aamok eh. Diba dinamay pa si Leni Robredo, nananahimik yung tao. Alam nyo, kailangan bawasan ng security itong si Sara Duterte dahil unang-una, mga bobo yung mga security niya din. Diba? 433 yung security mo, wala man lang nakaisip ng payong nung umuulan na bigyan ka. Dami mong bodyguard pero lahat mga walang pakiramdam. Diba? Yun yung palamuti, yung bodyguard, hindi si Leni. Si Sara naman, pabigat yan. Halata naman Diba, mga minamahal. Anyway, ganito. Hindi naman talaga kakailanganin na ni Sara Duterte ng napakadaming security. Bakit? Kasi nag-resign na siya as a Department of Education Secretary. Malilesen na po yung kanyang trabaho. Kahit nga din si Bongo, diba, tinanggalan din ng security. Ba't ka nag-aamok? Ba't ang ingay mo? Ba't ang dami mong kuda? Ba't ang dami mong satsat? Kaya nakakaloka. Sarap tirisin ni Inday, no? Pati nitong butanding na to. Diba? Kakaloka. Alam nyo, huwag nyo ikukumpara si Leni dito kay Sara. Isa po yung nakakahiyang pangyayari kung ikumpara nyo si Leni at si Sara. Nakakahiya naman ikumpara yung madami ang credential kaysa dito sa nanuntok lang ng sheriff. Diba? Kaya ngayon si Leni Robredo na yung tinitira nila kasi yung mga kakamping ay pumapabor na, kumakampi dito kay PBBM. Actually guys, sa totoo lang, hindi naman ako naniniwala sa Unipink.
Hindi naman hindi nagkakampihan yung Pink at yung mga loyalista dahil unang-una kung usapin ng martial law, magkakaaway yung mga yan. 'Di ba? Kasi yung goal pagkakaisa. So pag tama, suportahan, pag mali, wag suportahan, ganun lang naman kasimple. Ang nangyayari kasi ginagawa nilang big deal. 'Di ba? O de porket kasi kayo pro China kayo. 'Di ba? Mahilig kayo sa inhumane movement. Yung mga kakamping at yung mga loyalista, hindi ganun. Wag niyo sabihin na nagkakampihan sila. Kumbaga, nagkakaisa lang sila sa magandang approach. Yun yung totoo doon. Ang ina nito ni Rocky, lakas ng amats, no? Yun guys, kailangan niyo pa bang sirain itong si ano? Ako, Diyos ko, kayo yung masisira nito. Hindi si Lenny yung masisira nito, kayo. So anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Yeah.